Tara, gawa naman tayo ng kikiam. Naihanda ko na rin yung mga ingredients na kailangan natin, kagaya ng ating may bawang tayo, may sibuyas, puti at saka pula, at saka yung ating isda at saka yung shrimp. So paghahaluin ko lang din yung isda at saka shrimp. Ang ginamit kong isda is yung tilapia. Pwede rin kahit na anong gusto ninyong isda ang gamitin ninyo. So ilalagay lang natin sila sa food processor para ma-process siya at para yung texture niya is maganda. Kung wala kayong food processor, pwede rin yun silang tadtarin or hiwa-hiwain nyo sila ng maliliit. Kagaya niyan. So pagkatapos natin i-process ang ating isda at saka shrimp, ilalagay na rin natin ang ating garlic at saka yung ating sibuyas na pula at saka puti. Pwede rin din natin siyang lagyan ng patis. Konting patis lang para magkalasa yung ating kikiam. At kung may oyster sauce kayo, pwede din ninyong lagyan ng oyster sauce ang ating pinaghalo-halong butter na kikiam. At kung meron din kayong chicken powder, pwede rin ninyong lagyan para mas malasa. Konting soya sauce at saka vegetable oil. So pagkatapos nating mailagay lahat yung ating mga spice, ang gagawin natin, ipaprocess na naman natin siya para magkahalo-halo lahat ng mga ingredients. So ganito na ang texture niya, ang kinalabasan ng ating butter. So ang sunod naman, gagawa tayo ng dry ingredients. So nagprepare ako ng 2 cups na flour at saka nilagyan ko siya ng 2 tablespoon na baking powder at saka half na teaspoon ng ating black pepper at saka kunting asin. So pagkatapos nating mahalo-halo ito, ilalagay na natin yung na-process na isda at saka yung shrimp at saka yung mga spice na ginawa natin kanina. So ang susunod naman natin gawin, imamasa natin yung ating nagawang butter. Kasi para lang siyang nagmamasa ng tinapay. Kasi para pag naghalo-halo lahat yung mga ingredients, magiging maganda ang kalalabasan ng ating kikiam. So ang gagawin natin, lalagyan natin ng langis ang mga kamay natin para hindi magdikit-dikit ang ating flour sa ating kamay. Messy nga lang ang paggawa nito, pero promise, masarap siya. Ayan, tapos nang namasa ang ating mga ingredients. So, ito ang kalalabasan ng ating gagawing kikiam. So, lalagyan natin siya ng cover na plastic at ilalagay natin siya sa fridge overnight para ready na siya kinabukasan. So, kinaumagahan ko na siya niluto kasi wala na tayong time kahapon. So, ayan, lagyan lang natin ng langis ang ating kamay. So, ganyan lang din ang ginagawa ko. Bilog-bilog hanggang gawin mo siyang mag-form ng maliit na stick. Tapos, puputulin mo lang siya. Make sure na mayroon siyang pointy tip sa magkabilang dulo. Ayan. Ready na siyang iluto. Napakasarap siya, promise.
So madali lang iluto ang kikiam, kaya wag kang aalis ng ng kalan dahil madali siyang masunog. Pag nag-brown na siya, yan, ready na siyang tanggalin sa kawali. Ayan, dahil marami akong ginawa, kailangan palamigin muna natin siya para mailagay natin siya sa freezer. Para kung kailangan natin kumain at nag-craves tayo, meron tayong kakainin. So, ang ginawa ko, iba-vacuum seal ko siya para tumagal siya sa ating freezer. O, ayan. 'Di ba? Meron na tayong maiimbak na pagkain. Meron na tayong madudukot pag gusto natin kumain ng kikiam.